Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances, ngayong May 2024. Ayan. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see, Cancer. Ano ang energies ng inyong kaperahan? You have Saturn in Gemini in the 3rd house. Concentration. I think may distraction sa inyo ngayon. Meron kang kinaiinisan sa trabaho or nagpapairita sa'yo sa trabaho, sa ginagawa mo, no, sa career mo. And maaring naapektuhan ka sa sinasabi niya. Ito yung mga, let's say, mga bashers, no, na laging hahanap ng anything negative or ikapupula sa'yo, no? Anything na i-criticize nila. Or masabi lang, ganun. May masabi lang. So, iwasan nyo na lang na magpa-apekto sa mga yan at mag-focus kayo sa sarili nyong goal, no? Kasi kahit ano pang sabihin ng mga yan, kung ikaw ay naniniwala sa sarili mong kakayanan, hindi ka maapektuhan dyan eh. Although, may mga time, syempre, lalo na kung masyado ng hurtful, but lagi mong iisipin na yung opinion nila is none of your business. Kanya-kanya tayong opinion para sa ibang tao, pero the moment na maniwala ka sa opinion ng iba, na hindi naman talaga nakakakilala sa'yo. Di ba? Bakit? Bakit ka maniniwala doon? Hindi, alam mo namang hindi kanya kilala. Di ba? Ayan impluwensya na naman. You have Mercury in Libra in the 7th house. Maaring 7th house kasi sa partnership, relationship. Pwedeng, kung hindi to directly sa'yo, pwedeng patama to sa mga taong mahal mo. Kaya yung iba, masasaktan. Kasi syempre, mahal mo yun sa buhay. Tapos, may mga sinasabi silang anything negative about the people you love. And I also see someone na maaring mangungumbinsi sa inyo. Merong mangungumbinsi na magaling magsalita. Na sumabak or sumabak talaga. Pwede rin, sumabak or sumubok sa isang negosyo or partnership. You have the Venus in Taurus in the 2nd house. 2nd house is about your finances, your values, your talents, your skills. I think meron kang mas i-develop ngayon na iyong talents and skills. And maaring maka-attract ka ng mga tao na, merong interest rin sa'yo or tipong nag-a-admire sa galing mo, sa talento mo. So, pwedeng magresulta yan ng isang romantic connection. You also have Gemini, Mercury in Gemini in the 3rd house. Yung iba sa inyo, meron kayong bagong katrabaho, bagong kapitbahay, or bagong project na maaring mas lalo kayong makikihalubilo sa mas maraming tao. And you might, pwedeng magkaroon ka ng mga bagong kaibigan, bagong connections. Maaring itong mga creative ideas mo rin ay mag-i-inspire sa'yo na isa katuparan yan sa pamamagitan ng paghingiran ng tulong sa iba na merong interest sa mga gusto mo. You have the 8 of Swords.
May mga bagay na pumipigil sa inyo na gawin. Huwag niyong hayaang mapigilan kayo dyan kasi kung talagang gusto nyo yan, ipaglalaban nyo. Kung meron kang gustong subukan na trabaho, business, career, gawin mo, paglaban mo, push mo. Ito na naman yung pakikinig sa iba eh. Maaring merong mga naysayers, mga taong dinidiscourage ka. So, iwasan mo yung mga yan. With the 4 of Wands, there is something that you will celebrate related sa iyong trabaho or sa business mo. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa bahay, pagkakaroon ng negosyo sa bahay or trabaho sa bahay. Or ang mismong career mo, pagbibenta ng bahay. Yung iba sa inyo, pwede kayong ay magbabakasyon ngayong May para ma-reset yung isip nyo. Yung ma-refresh, oo. Kasi minsan pag sobrang busy or ang daming stress na na-experience, parang ang daming gumugulo sa isip, no? So, one way for us to distress and to release that is to ground ourselves with nature. So, pupunta sa sa nature, sa beach, sa farm, or any place na mas makakapag-relax ka. Yes, temperance. So, yung mga bagay na hinihintay mo, parating na. Pwedeng hinihintay mo na balita sa trabaho, sa in-applyan mo, ito ay parating na. And then, meron kang new opportunities na susubukan. Pero, kailangan pag-isipan mo muna to kung sigurado ka. At dapat gagawin mo to dahil gusto mo, hindi dahil sa sinabi ng iba na gawin mo. Okay? You have to do this for yourself. The people you are always with influence your future. So, yung mga taong ipinapaligid mo sa buhay mo, sila yung makaka-impluwensya sa'yo na mangyayari sa future. So, kung ang hayaan mo na ma-impluwensyahan ka ng sinasabi ng mga ibang tao sa'yo na negative, so, imaginein mo na lang kung anong future yan. So, ang daming limitations dahil maaring mawalan ka ng tiwala sa sarili mo or parang you feel bad about yourself. Pero, ang totoo is, pinoproject lang ng iba yung tingin nila sa sarili nila sa'yo, 'di ba? The unknown brings wisdom when explored. So, I think you are also going to explore other opportunities, no? Yes, I think this is with the Fool card. Something na medyo risky para sa yung trabaho, sa business, or sa career. Mas magre-relax ka talaga. You will spend some time just focusing on your goals. Ano yung gusto mong ma-achieve ngayong 2024, moving forward, 'di ba? Or ngayong May, moving forward. Communication. So, some of you are nasa field ng communication, public speaking, social media, ayan. So, maaring mas lalo kayong may expose or you will gain popularity ngayong May. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. O, diba? Meron kang na-unfold na potential. Nare-realize mo na, ito pala, talent mo pala to. Talent mo pala ang creative design. New rhythms are coming into your life now. You are encouraged to trust and adapt. May mga pagbabago raw. May mga energy shift for you ngayong May. Kailangan mo raw magtiwala at syempre, mag-adapt ka sa nangyayari. Be more flexible. Oo. For example, yung iba, no, pwedeng, halimbawa, mawawalan kayo ng work, ng trabaho. So, ito yung time na kailangan mong magtiwala at mag-adapt. Magtiwala ka na merong mas magandang plano para sa'yo at mag-adapt ka, gumawa ka ng mga bagay, mga hakbang
para matulungan mo yung sarili mo kahit na may mga bagay na nawala sa'yo. Dahil yung mga bagay na yan ay paraan yan para ma-explore mo yung iba mo pang options, yung mga pwede mo pang gawin. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!